Magandang araw sa inyong lahat mga bata! Handa na ba kayo sa ating bagong talakayan ngayong araw? Bago ang lahat, inaanyayahan ko kayo na tumayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong umupo? Bago tayo magsimula sa ating klase, narito ang mga patakaran na kinakailangan ninyong sundin. Pakibasa? Mga patakaran sa silid-aralan. Una, itaas ang inyong mga kamay kung nais ninyong sumagot. Pangalawa, palaging gumamit ng magandang salita at respetuhin ang bawat isa. Pangatlo, makinig lagi sa nagsasalita sa harapan. Pang-apat, panatilihing malinis ang silid-aralan. Ngayon, sekretarya, maaari mo bang tingnan ang mga presensya ng iyong mga kaklase? Narito ba ang lahat? Kung wala bang lumiban? Magaling, dahil narito at kumpleto kayong lahat. Bago tayo magsimula sa ating panibagong talakayan, maaari bang may magsabi sa akin kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Tama! Magaling mga bata! Tinalakay natin noon ang patungkol sa mitolohiya. Ngayon, ano nga ulit ang ibig sabihin ng mitolohiya? Ang mitolohiya ay isang halos magkakabit-kabit na kumpol ng mga tradisyonal na kwento o mito. Mga kwento na binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala. Karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga Diyos at nagbibigay ng mga paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Ngayon ay susubukan natin kung hanggang saan ang inyong natutunan patungkol sa ating talakayan noong nakaraang pagkikita na patungkol sa mitolohiya. Sa pamamagitan ng paghula sa mga larawan na ipapakita ko sa inyo. Unang larawan? Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng unang larawan? Tama, ito ay tungkol sa mga Diyos at Diyosa. Paano naman ang pangalawang larawan? Tama! Ang pangalawang larawan ay patungkol kay Alunsina. Siya ang Diyos ng Panay na iniwan ng kanyang asawa na si Tungkong Langit. Magaling mga mag-aaral. Ngayon naman, ano sa tingin nyo o sino sa tingin nyo ang nasa pangatlong larawan? Magaling! Siya si Tala. Ang Diyosa ng mga bituin at kapatid ni Mayari. Napakahusay talaga ninyo mga bata. Talagang handa na kayo sa ating panibagong talakayan ngayong araw. Pero bago ang lahat, narito ang mga layunin na kinakailangan ninyong makamit bago matapos ang aralin na ito. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayon ay magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Mga bata, tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain kaya magbibilang tayo hanggang 4. At dahil tapos na ang pagbibilang, pumunta na sa inyong mga kagrupo. Dito ang unang grupo sa harap at ikapangalawang grupo ay doon sa likod ng unang grupo. Ikapangatlong grupo ay dito sa kabila at ikapang-4 na grupo ay doon sa likod na ikapangatlong grupo. At ngayon naman ay bibigyan ko ng tag-iisang sobre o envelope ang bawat pangkat. Sa loob ng bawat sobre, may mga piraso ng larawan at mayroon ding mga pagpipiliang pahayag para sa inyong posibleng mga sagot. Ang mga piraso ng larawan ay kailangan nyo munang pagsamasamahin o buuhin upang masagutan at maibigay ninyo ang kahulugan ng mga nakuha ninyong larawan. At upang maintindihan ninyo ang nakalagay na pahayag base sa inyong mga napiling mga sagot. Ang bawat larawan ay mayroong 2 sagot, kaya dapat niyong basahin ng mabuti ang mga pagpipilian. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Meron lamang kayong 3 minuto sa pagsagot. Pagkatapos ng 3 minuto ay dapat mayroong tag-iisang mag-aaral sa bawat pangkat para tumayo at upang ibahagi ang kanilang mga sagot. At kung wala naman, ako na lang ang pipili ng random na mag-aaral sa bawat pangkat para ibahagi ang kanilang mga sagot. Tapos na ang 3 minuto, kaya maaari bang tumayo ang mga kinatawan na mag-aaral sa bawat pangkat? Pangkat 1. Pakibahagi na inyong mga napiling sagot base sa inyong nabuong larawan.
May isang babaeng araw-araw nagdidilig na kanyang halaman, kaya dumadami ang kanyang bulaklak sa hardin. At ang pag-aaruga ay nagdudulot ng isang luntiang paraiso. Tama. At para sa iyo, ano ang napansin mo sa ipinapakita sa inyong larawan? Ano? Nagpapakita ng sanhi at bunga? Ano naman ang napansin mo sa pahayag ng inyong mga sagot? Ang mga pahayag ay nagpapakita ng salitang may kahulugan na galing sa diksyonaryo at mga pansariling kahulugan. Tama. At gayon din sa mga ibang pangkat. Salamat at magaling mga mag-aaral dahil nakasagot ang lahat ng tama. Kaya bigyan natin ang ating mga sarili ng 5 palakpak. Ngayon naman may tanong ako sa inyo. Ano kaya ang koneksyon ng ating ginagawang aktibidad kanina at sino sa inyo ang may ideya? Magaling! Ito ay nagpapakita ng sanhi at bunga. Ano pa ba ang inyong mga napansin o nalaman? Tama mga mag-aaral. Ang ginawa ninyong aktibidad ay mga salita na may kahulugan na galing sa diksyonaryo at mga pansariling kahulugan. Tama ang inyong mga napansin dahil ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga sanhi at bunga at mga salitang may denotasyon at konotasyon. At upang mas maintindihan ninyo ang ating ginagawa, tatalakayin na natin ngayon upang mas malalim pang inyong kaalaman. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Naranasan niyo na bang magkasakit? At ano kaya ang dahilan kung bakit tayo nagkasakit? Tama! At dahil dyan, meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Ngayon, ano-ano ang mga napansin ninyo sa mga larawan na ito? Bakit kaya nangyari ito? At ano kaya ang maging kalabasan o maging epekto sa mga larawan na ito? Tama! At dahil dyan, meron akong maikling kwento sa inyo. Isang araw, sinabihan si Juan ng kanyang ina na magdala ng payong, sapagkat nagbabadya ang ulan dahil sa makulimlim na kalangitan, ngunit dahil sa nagmamadali si Juan ay hindi na niya inintindi ang bilin ng kanyang ina. At dali-dali itong nagtungo palabas. Habang naglalakad si Juan, mga ilang metro na ang nilakad mula sa kanilang bahay, ay biglang bumuhos ang ulan. Ang malakas na ulan at sa kasamaang palad, wala siyang dalang payong, panangga ng ulan. Kaya naman, dali-dali itong tumakbo, palayo at sumilong. Sa huli, matapos ang araw, umuwi si Juan ng nilalagnat dahil siya ay nabasa ng ulan. Ngayon, sa aking binasa sa maikling kwento, ano ang bili ng ina ni Juan sa kanya? Tama! At bakit kaya nilagnat si Juan? Tama! At dahil dyan, ngayon, tatalakayin natin ang sanhi at bunga. Iyan ang ating paksa ngayon, ang ating dapat aralin ngayon. Ano ang sanhi at bunga? Ang sanhi ay tumutukoy ito sa pinagmulan o dahilan sa isang pangyayari. At ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. At ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ngayon mga bata, ano nga ulit yung sanhi? Tama. At ano naman yung bunga? Tama. Sa aking binasa kanina, alin doon ang sanhi at alin doon ang bunga? Tama. Ngayon, meron akong halimbawa dito. Dahil sa pagtatapon ng basura kung saan-saan, kaya naman nalalaso ng ating kapaligiran. Ngayon, saan ang sanhi at saan ang bunga? Tama. Meron pa. Labis na pagputol ng mga puno, kaya wala nang sumisipsip sa mga tubig ulan, kaya nagkaroon ng labis na pagbaha. Alin doon ang sanhi at alin doon ang bunga? Tama. At talagang nakinig kayo ng mabuti sa akin.
Maraming salamat mga bata at talagang nakinig kayo sa akin. Sana meron kayong napulot aral sa ating tinalakay. Magaling mga bata. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang talakayan, patungkol sa denotasyon at konotasyon. Meron ba sa inyong may idea patungkol dito? Kung ganon, makinig kayo at ipapaliwanag ko ang kahulugan ng konotasyon at denotasyon. Ang denotasyon ay siya mismo ang literal na kahulugan ng isang bagay o ano pa nga nanggagaling sa diksyonaryo. Habang konotasyon naman ay siya ang malalim na kahulugan o sa papaanong paggamit sa isang pangungusap. Halimbawa, ibon. Ang denotasyon nito ay isang uri ng hayop na may pakpak na nakakalipad. Ang konotasyon naman nito ay maaaring kalayaan, pangarap. Pangalawang halimbawa para mas lalo nyo maintindihan, tulay. Ang denotasyon nito ay isang ekstriturang nagkukonekta sa dalawang pangpang. Habang ang konotasyon nito ay maaaring maging pagtutulungan, koneksyon. Naiintindihan nyo ba, mga bata? Kung ganon, dahil sumang-ayon kayo, magbibigay ako ng isang salita at ibibigay nyo sa akin ang konotasyon nito at denotasyon. Maliwanag ba? Anong konotasyon at denotasyon ng lapis at ng, bigyan pa natin ng dalawa, tigre, bahay. Magaling mga bata. Ngayon mga bata, upang mas malaman ko na kung talagang nakikinig kayo at natuto sa ating mga tinalakay ngayon, tayo ay magkaroon uli ng pangkatang gawain. Kaya magsitayo na at pumunta kayo sa inyong mga kagrupo. Sa loob ng 5 segundo, dapat kayo ay nasa inyong mga kagrupo. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon mga bata, ang gagawin ninyo ay gagawa kayo ng mga pangusap para sa sanhi at bunga. Pangalawa naman ay gagawa ulit kayo ng pangusap para sa denotasyon at konotasyon. Pagkatapos ay ipakita ito dito sa harap. Magbibigay lamang ako ng 3 minuto, pagkatapos ay magtatanong ako sa ibang grupo kung ito ba ay naayon sa sanhi, bunga at denotasyon at konotasyon. Malinaw at naiintindihan ba ninyo mga bata? Ngayon, pwede na kayong magsimula. Uunahin natin ang sanhi at bunga. Pangalawa naman ay denotasyon at Mga bata, konotasyon. magkaroon tayo ng pasulit para malaman natin kung naintindihan nyo ang ating aralin. May bilang at bawat upuan at may tanong sa bawat isa. Uupo kayo sa unang upuan at sagutin nyo ang tanong. Tapos, lilipat kayo sa susunod kapag sinabi ko. Naintindihan niya mga bata? Sige, ayusin nyo ang mga upuan at lalagyan ko ng mga tanong. Bibigyan kayo ng 5 minuto. Simulan na.